Si Donald Trump at Vladimir Putin ay pumasok sa lihim na kasunduan na maaaring maghati sa Europa habang pinaniniwalaan ng mga Europeo na ginagamit ng Kremlin ang negosasyon sa Ukraine para makipagkasundo sa Amerika. Nalaman na ang mga Amerikano ay talagang palihim na tinatalakay ang isang bagong kasunduan sa Russia tungkol sa North Atlantic Alliance, ibig sabihin ay NATO. Maaaring maglaman ito ng malalaking konsesyon para sa Russia, kabilang na ang pag-alis ng mabibigat na armas sa mga bansang sumali sa NATO pagkatapos ng 1,977. Ayon sa Kremlin, hindi sila kontento sa mga teritoryo lang kaugnay ng pagtatapos ng digmaan kontra Ukraine. Nagpahiwatig sila na maaaring payagan ng mga Amerikano ang bahagyang pag-atras ng NATO. Sa parehong panahon, iniulat ng insider na pinipilit ng United States sa pamumuno ni Donald Trump ang NATO na bawasan ang mga puwersa sa ibang bansa at hindi. Sa mga nakaraang buwan, nilabi din ng Estados Unidos ang hindi pagpayag sa Ukraine at mga kasosyo mula sa Indo-Pasipikong rehiyon na opisyal na makilahok sa taunang summit ng NATO na gaganapin ngayong taon sa Ankara sa Hulyo. Ngunit dapat ding tandaan na sa parehong panahon, nagsasagawa ang Europa ng malawakang ehersisyong militar sa Baltic na wala na ang partisipasyon ng Estados Unidos. At ang pangunahing tagapagpasimuno doon ay ang Alemanya. Pero sa episode na ito, magpo-focus pa rin tayo sa impormasyon na ang Estados Unidos at Rusya ay nagsasagawa ng hiwalay at lihim na negosasyon tungkol sa aktwal na pagbabago ng NATO. Ako si Alexi Pichi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon namin agad pinopost ang mga balita kapag may bagong impormasyon. Sinabi kamakailan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na pinag-uusapan ng mga Amerikano at posibleng ilang Europeo ang bagong kasunduan sa Russia ukol sa NATO. Sinabi niyang mahalaga sa kanya na ang pagtalakay sa posibleng pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO ay kasama ang Kyiv. CP, dapat itong pag-usapan hindi lang sa mga Ruso, kundi pati sa amin dahil tungkol ito sa aming bansa kahit pwedeng gawin nila ito nang wala kami. Baka may mga bagay pa kaming hindi alam. Sa anumang kaso, tutugon kami sa anumang hindi inaasahang aksyon kung mangyayari man iyon. Ayun lang. Lumabas ang pahayag kasabay ng 3 panig na pag-uusap sa Geneva noong ika-17 hanggang ika-18 ng Pebrero, kung saan tinalakay ng mga delegasyon ang usaping militar at politikal. At ayon kay Zelensky, ang lahat ng 3 panig ay naging konstruktibo lalo na sa usaping militar. Sabi niya, alam ng militar kung paano kontrolin ang tigil putukan at tapusin ang digmaan kung may politikal na kagustuhan. Pero wala namang ganitong kagustuhan. Sinabi ng Pangulo ng Ukraine na halos nagkasundo na ang mga panig sa lahat ng issue at tiyak na mangyayari ang pagmamanman sa tulong ng Amerika. Malinaw na may sariling plano sina Donald Trump at Vladimir Putin para sa hiwalay na kasunduan sa NATO. At hindi ito unang beses lumabas ang ganitong impormasyon at hindi rin si Zelensky ang unang nagsabi nito. Isinulat ng politiko na ang Estados Unidos ay kumikilos ng kakaiba sa loob ng NATO. Ang Estados Unidos sa pamumuno ni Donald Trump ay pinipilit ang NATO na bawasan ang maraming pandaigdigang inisyatiba ng alyansa, kabilang na ang pagtatapos ng mahalagang misyon sa Iraq. Kamakailan, tinatrabaho rin ng Estados Unidos ang pagbawas ng peacekeeping mission ng NATO sa Kosovo at ang hindi pagpapahintulot sa Ukraine at mga kasosyo mula sa Indo-Pacific region na opisyal na makilahok sa taunang summit ng alyansa, na gaganapin ngayong taon sa Ankara sa Hulyo. At dito, magbibigay sila ng sipi mula sa politiko na sumasang-ayon sa pahayag ni Zelensky. Ipinapakita nito ang hangarin ng White House na ituring ang NATO bilang isang purong Euro-Atlantic na depensibong alyansa at kansilahin ang mga dekada ng pagpapalawak patungo sa pamamahala ng krisis. Mga pandaigdigang partnership at inisyatibang nakabatay sa pagpapahalaga, matagal nang inis para sa United States President at Make America Great Again supporters. Sa ilalim ng presyo ng Washington, maaaring bawasan ng NATO ang mga misyon na lampas sa pangunahing tungkulin ng alyansa sa depensa at pagpigil. Ang ganitong kampanya ay maaaring magdulot ng mabilis na pagbawas ng aktibidad ng NATO
sa mga dating lugar ng mga misyon ng alyansa, pati na rin ang pag-alis ng ilang bansa, partikular ang Ukraine at Australia, mula sa mga opisyal na pagpupulong ng summit ngayong tag-init. Isipin mo na lang. Inamin ng NATO na diretsahang hinihiling ng mga Amerikano na huwag nang imbitahan kailanman ang Ukraine sa mga opisyal na pagpupulong sa panahon ng NATO summit. Bukod pa rito, iminungkahi rin ng mga tauhan ng NATO na kansilahin ang pampublikong forum ngayong taon, kung saan karaniwang nagkikita ang mga pinuno ng mga bansa, mga eksperto sa depensa, mga opisyal, mamamahayag, at iba pa, para magpadala ng pampublikong mensahe sa kalaban, ipahayag ang estratehiya at tukuyin ang pangunahing kaaway. Sa huli, parang ayaw ng NATO na makakuha ng labis na atensyon. Sinasabi nila, gawin na lang nating isang saradong club ito, pag-usapan natin, at pagkatapos ay maghiwa-hiwalay na lang tayo. Kasabay nito, sinusuportahan ng NATO ang isang konsultatibong misyon na naglalayong palakasin ang mga puwersang pansiguridad ng Iraq at pigilan ang pagbabalik ng Islamic State of Iraq and Syria. Itong operasyong ito ng NATO ay sinimula noong unang termino ni Donald Trump noong 2018 at paulit-ulit na pinalawak, lalo pang lumawak mula 2021 ayon sa kahilingan ng Baghdad. At ayon sa mga diplomat, hiniling na ngayon ng Washington sa mga kaalyado na tapusin na ang misyon ng NATO sa Setyembre at umalis na sa Iraq. Ayon sa pahayag ng White House, bahagi ito ng pangako ni Trump na wakasan ang walang katapusang mga digmaan. Paalala lang, si Trump ang nag-utos ng pag-withdraw ng tropang Amerikano sa Afghanistan pero isinantabi na lang ang proyekto. Malinaw pa ang kabiguan ni Joe Biden sa pagtatapos sa Afghanistan. Ngayon, gusto ni Trump na iwan na lang ang Iraq at hayaan silang mag-ayos. Bukod pa rito, inihayag din ng Estados Unidos ang intensyon nitong bawasan ang pwersa ng NATO sa Kosovo, ang tinatawag na Kosovo Force, na nagdudulot ng mas malaking pag-aalala sa mga kaalyadong Europeo. Paalala lang, ang pandaigdigang peacekeeping mission na inaprubahan ng United Nations na nagsimula noong 1999 matapos ang mga tropa ng Yugoslavia ay kasalukuyang binubuo ng humigit kumulang 4,500 na mga sundalo. At ngayon, ito ang namamagitan sa pagitan ng Kosovo at Serbia upang pigilan ang mga puwersa mula sa paglalaban. At ngayon, sinasabi ng mga Amerikano na alisin na natin ang mga puwersang ito doon, hayaan na lang silang mag-ayos ng kanilang sarili. At tandaan, mula nang bumalik si Trump sa White House noong nakaraang taon, binawasan niya agad ang obligasyon ng Amerika sa ibang bansa, inalis ang ilang tropa sa Europa at ipinasa ang liderato ng NATO sa mga Europeo para baguhin ang direksyon ng panlabas na pulisya. At sa ganitong kalagayan, inihayag ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya na hihilingin ng Rusya mula sa NATO ang legal na pagtiyak ng hindi pagpapalawak. Ipinapakita nito na ang Kremlin ay hindi makukontento sa mga teritoryo lang sa pagtatapos ng digmaan laban sa Ukraine. Ang mga ultimatum na ito ay katumbas ng pagsira sa alyansa dahil kasama rito ang mga kahilingan na alisin ang paglalagay ng mga puwersa at sistema sa mga bansang sumali sa organisasyon pagkatapos ng 1997. Dagdag pa, nais ng Moskwa na itigil ng NATO ang bukas na pinto, pagpapalawak pa silangan, at pakikipag-partner sa silangan kabilang ang Ukraine. Sabi ng Kremlin, hindi naman kasali ang Ukraine sa NATO, kaya bakit hindi na lang itigil ang programang ito at suportahan pa? Alam ninyo, parang ganito talaga ang tinutumbok ng luhika ni Trump. Dito, sinasabi ni Trump na may ilang kahilingan na handa silang pagbigyan o suportahan. Ganito ang kalalabasan ng sitwasyon. Kaya, mga kaibigan, dito ko tatapusin ang usapan. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at huwag kalimutang mag-like kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito. Maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.